Patong-patong na reklamo ang isinampa ni Transportation Secretary Jaime Bautista laban sa leader ng transport group na Manibela. Damay din sa reklamong isang mamahayag. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Personal na nagtungo si Transportation Secretary Jaime Bautista sa tanggapan ng Department of Justice kanina. Talaga naka-ready yung mga media, no? O, merienda na, merienda na. Siyempre, tinawagan yan, di ba? Tinawagan yan. Oh, pupunta si secretary dyan, ha? Iilabas nyo to para matakot yung ano. Di ba? Para yan sa pagsasampa ng reklamo kay Manibela President Marvel Buena. Marami silang accusations, no? Na ako daw ay tumanggap ng pera, no? Suhol, no? Which hindi naman totoo. Kaya gusto ko lang protektahan yung aking pangalan na inalagaan ko for almost 45 years. Umugong ang isyu ng katiwalian sa Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kasunod ng mga isiniwalat ni Jeff Tumbado, ang dating executive assistant ni suspended LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Pero makalipas lang ilang araw, binawi rin ni Tumbado ang kanyang mga pahayag. Alam mo si Tumbado, hindi ko siya kilala, no? Hindi ko matandaan kung na-meet ko na siya, no? And nakalungkot nga na nagkaroon ng ganitong mga accusations. Kamakailan lang nang mag-livestream si Valbuena ng mga banat niya kay Secretary Bautista. Alam nyo, yung kay Secretary Bautista kanina, huwag nyo kaming tinatakot. Alam mo, kahit barilin mo ako ngayon, hindi ako natatakot sa'yo. Kapag ikaw ay pinaparatangan, sumagot ka. Hindi yung makanti ka ng konti, kala mo ka napapasok. Pasong-paso ka ba? Inireklamo rin ni Bautista ng grave threat si Valbuena. Alam mo, una ito lang. Gusto ko lang linawin ito, ha? Gusto ko lang linawin. Hindi ko alam kung anong kumpletong mga pinagsasabi nito sa live niya, itong tao na ito. Pero gayunpaman, alam mo, Secretary Bautista, meron talaga tayong Supreme Court decision na sinasabing ang mga government official dapat hindi onion skin, 'di ba? Based naman do sa pinlay, parang more or less hindi ka naman pinagbibintangan ng specific. Well, I think I'm not sure about it. Kaya nga sinasabi ko na sa inyo, hindi ako sigurado yung talagang details nung kanyang live. Kaya lang, sana wag na ho tayong masyado tayong onion skin. Tapos ultimo yung isang reporter, si Ira Panganiban, bigla pang sinama sa demanda ng libel. Porket inireport niya itong sinasabi nitong si Balbuena. Parang, sandali, reporter yun, social media personality yun. O, di ba? Kung nire-report lang niya yung sinabi at tinatanong niya, ikaw ba ay ganito? Ikaw ba ay totoo ba itong sinasabi ni Balbuena? Kung totoo yan, mag-resign na ho kayo. Ay ba, yung ba ibig sabihin nun, libelous na ho yun? Hindi ho siguro yun, sir. Di ba, Mr. Secretary? Wag ho tayong masyadong malambot ang ating puso. Wag nga, sabi nga di ba ng korte, wag tayong maging onion skin bilang public official. Tapos, ididemanda ninyo ng libel. Wag naman po sana. Wag tayong wag ho tayo sanang ganon. Kasi napaka ho niyan. Ewan ko kung ganyan na mangyayari sa Pilipinas, talaga mawawala ng demokrasya sa Pilipinas. Pag binatikos, magagalit at bigla magdedemanda, kawawa naman tayo. Dahil sa iba pa niyang banta sa kalihim. So, magpapasagasa ako sa Land Cruiser mo, tsaka doon sa bagong Fortuner mo. Ikaw, sasagasaan ka namin ng jeep namin. Gusto mo ba? Burado na ngayon ang naturang video. Nauna nang nanawagan si Valbuena na mag-resign si Bautista dahil sa umano'y anomalya. Sagot dyan ng kalihim. Bakit ko naman papatulan yung request ni Balbuena, no? Sir, yung pagre-resign, sir, hindi lang si Balbuena yun. Pati ho kami dito, mga banateros. Hindi, ako, in fairness, never naman natin sinabing corruption ito si Sec Bautista. Ako, ang issue ko kay Sec Bautista, it's not corruption. Kasi that corruption must be, una-una, kailangan talagang mapatunayan pa. Unless there is evidence, hindi ho sapat. Okay? So, kailangan talagang patunayan pa.
whistleblower na umatras naman. Ang hirap po nun, di ba? Pero more or less, kaya natin pinare-resign si Bautista, it's because of kapalpakan. Tulad ng mga brownout sa PAL. Ay, sa PAL, sorry. Sa airport, hindi pala sa PAL. Naalala ko kasi yung biyahe namin. Nag-brownout, nandun kami nag-check-in sa PAL. Hindi kasalanan ng PAL yun. NAIA, di ba? Nakawan sa NAIA. Lahat ng mga nangyayari sa airport, kapalpakan sa airport, di ba? Hindi niya masolusyonan. Kapalpakan sa LTO, yung card, di ba? Kapalpakan sa LTFRB, hindi nila masolusyonan. Kaya ho natin siya pinagre-resign kasi feeling natin mahinang nila lang siya. Mahina siya. Okay? Baka mamaya nasabihan lang siya na mahina, pinagre-resign siya. Napaka-irresponsabling transport leader niyan. Kaya nga nag-file ako ng kaso against him. Sa isang pahayag, iginiit ng Manibela na pangharas at pang-aabuso sa kapangyarihan ang pagsasampa ng reklamo ni Bautista. Paraan lang anila ito para busalan sila. Bukod kay Valbuena, sinampahan din ni Secretary Bautista ng cyber libel complaint ang mamamahayag na si Ira Panganiban. Bunsod naman ito ng mga post niya umano sa social. Yan pala sinabi. Accusations are flying all over DOTR. Now, informants, yung nagsalita, are saying that the money Guadis go eventually to Bautista. So, kinote lang niya. Umatras yung jail. Yan. Ito na kaya kanyang notarized affidavit. Bakit naman pati siya nadamay? Bakit? Yan lang yung pinost niya, nadamay siya. Sekretary naman, napakamadamdamin nyo naman. Hindi naman niya sinabi sa iyo na ikaw ay nakatanggap eh. Sinasabi niya yung informants ang nagsabi sa iyo. Naku naman, grabe naman yun. Social media tungkol sa pagkakasangkot ng kalihim sa umano'y korupsyon. Sagot dyan ni Panganiban, wala siyang alam sa sinasabi ni Bautista. Giit pa niya, inuulat lang niya ang mga nakuha niyang impormasyon. Inaasahang ipapatawag naman ang Grabe naman yun. That is so Hindi ako knowing Ira Panganiban, which is a legitimate media person, kitang-kita nyo naman yung kanyang sinabi na galing sa informants, galing sa doon sa umatras na informant na napupunta daw sa kalihim. Ibig sabihin, he was just reporting it. Tama, mali. 'Di ba? Grabe naman yun. DOJ sina Valbuena at Panganiban para kunin ang kanilang panig. Sabi naman ni Secretary Bautista, nagsagawa na sila ng internal investigation kina Guadis at Tumbado. Naisumiti na rin daw ito sa Malacanang. Grabe naman. Ano ho ito? Ito ba ay talagang pananakot? Hindi, kasi ako ito. Yung pagdating kay Valbuena, yung sa Manibela, sige, maaari pa. Pwede pa kasi yung mga bitaw niya may hindi ako abogado pero parang magfo-fall yun sa defamation. Yung mga bitaw niya, yung sagasaan ka namin ng jeep, pag sinagasaan mo kami, something like that. I really don't see the whole context. So maaari. Pero yung kay Ira Panganiban na isang media personality, tapos ibinabalita lang niya, 'di ba? Bakit mo siya sasampahan ng kaso? Alam mo, sa Pilipinas talaga, grabe na, no? Ako, kahapon pinag-uusapan namin yan. Pinag-uusapan namin ng isa kong kaibigan. Yung issue ng libel. Cyber libel at libel. Ang punto niya daw, para maging responsable daw, kasi hindi naman arguing. We are healthy arguing, di ba? Na tama ba ito? Tama o hindi ba tama? Ang punto niya, para daw maging responsible yung mga tao, vloggers, media, na hindi sila mag-libel. Ang punto ko naman, katulad niyan, halimbawa lang,
Halimbawa lang napatunayan na wala namang kinalaman si Ira, parang binalita lang naman niya. O ibig sabihin, hindi siya guilty of libel. Si Ira ba, meron ba siyang way para bawian naman yung nag-instorbo sa kanya? Hindi, yun ang tanungin ninyo di ba? Kawawa naman, dahil lang nasaktan sila, sasampa ng kaso. Tinamaan lang yung ego nila, sasampa mo na ng kaso. Na alam mo namang walang panalo dahil it's really part of the freedom of speech. 'Di ba? And freedom of the media. Bigla na lang ganun-ganun. Ano ito? Takutan na? Panahon na ba ito nung dictatorship? Hindi Isipin nyo na mabuti yun. Is this are we going back to dictatorship sa ating bayan? Bumabalik na po ba tayo? Parang yung ginawa sa inyo ni Remulla. Oo nga, hindi ko na nga binabanggit Para hindi naman kami madamay Hindi, ayoko nang ibanggit kasi ayoko i-frontize mga sarili namin na tinatakot kami, ganun. Kaya lang, this is so this is so uncalled for sa isang public official. Alam nyo, nung panahon ni PRRD, kaliwat kanan ng akusasyon nun. Kaliwat kanan ng batikos nun. Diba? Ultimo nga yung anak Naalala nyo? Na parte daw ba ng syndicate o mga sindikato, kaya nga pinaguhubad, pati yung damit. Alam mo yung mga ganun? Kahit si Senator Bongo, naalala nyo yun? Diba? Kasama siya dun na pinaguhubad Ewan ko yung aklang senador na yun Pinaguhubad si Pulong, pinaguhubad si Bongo. Ngayon, sila ang senador. Diba? O bank account, pati ni Kitty Duterte. Kaya nga alam mo, sana magkaroon din tayo ng batas na pag nagdemanda ng media, tapos napatunayan namang it is part of their freedom of speech, sana may way na bumawi yung media, na dahil sa sinira mo rin yung aming pangalan, na kami ay nagpahayag ng libel, dapat pati kayo pwedeng idemanda, Bawian ba? Ganun. Kawawa naman Hindi, ako naisip ko lang yun Kasi kawawa naman yung mga kababayan natin.